¿Dónde tú poner a aire? Aquí. Feliz Navidad, chuchuwa, chuchuwa. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Ayun po, natapos na po yung bubong nila Elvis. At ngayong araw po ay sabi ni Elvis ay, ayan, tingnan niyo po. Tapos na yung bubong, kaunti na lang, pinakadulo na lang. Bubong po ng tindahan. Pero ngayon po ay busy po si Kuya Elvis dahil po kinakabit na po ang mga plywood na kanyang request. Kita nyo naman po. Buenas tardes, Elvis! Oh, ¿qué tal? ¿Qué tal, Guerrero? Sí. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias, igualmente. Falta poco, feliz na Año Nuevo. Sí, falta poco, no mucho. Contento para esto tu, ¿cómo se llama? Contraplaque. Sí, poner ese contraplaque. Ayan po, nagsisimula na po si Elvis na ilagay ang contraplaque o plywood sa kanyang bahay. Siyempre, after ng... Después contraplaque, Sí. pintar. Sí. Después, baldosa. Después, aire. Sí. Pawis na pawis si Elvis. Sobrang init kasi ngayon dito mga amigo. Maaga pa lang po, mag-aalas 4:30. Ayan, busy si Kuya Elvis sa kanyang ginagawa. Pakikita ko po sa inyo mga amigo kapag natapos po lahat ng ito. So, sabi ko kay Elvis, pagkatapos ito, syempre, ito, may tiles. Ayan. Merong marami nagsasuggest, sabing gano'n, wag daw namin, bumili lang daw ng bago na ganito. Bumili lang daw ng bago. Ayan. So, syempre, nandun po si Feliz Navidad, chuchuwa, chuchuwa. Feliz Navidad. Ngayon pa lang pala sinisimulan, sabi ni Elvis. Kaya ngayon pa lang nilagay yung mga ganito. Tapos, ito aayusin din ni Elvis ito. Eso también arreglar, no? ¿Por qué no hay cama aquí? Tinanggal daw po muna. Sabi ko, asan yung kama ni Elvis? Alam niyo, maayos si Elvis sa sa gamit. Pakikita ko sa inyo mga amigo. Yung sapatos na binigay ko rin nyo, malinis lagi. Ganyan sila. Lalagyan lahat ng plywood yan. Ayan. Aquí calor. Posible de ventana pequeño. No de ventana, forado. Mainit eh. Maganda pangikisama ni Elvis eh. Oh. Kaya madilim. Diretso ito sa sa may CR. Yan, diretso ito sa CR. O, di ba? Yan, diretso sa CR. Galing diretso CR. Oh. Napaka nila sa damit, no? Napaka sinop. Oh, ito mo, nakita ko na naman yung x-ray ni Elvis, oh. X-ray. Ayan. Elvis, ¿cuántos días va a terminar esto? Para poner. No, ya terminado. ¿Ya terminar? Aquí. Solo poner. Aquí ya terminado, solo es chapa, ya está. Mañana voy a terminar ahí. Tatapos daw ito. Yan na naman si matatapos. Matatapos daw ito, sabi ni Elvis. Tingnan natin matatapos nga ito. Oh. Ayan. Tinanggal ni Elvis ito. Nakakonekta si lahat nila. Lagyan niya. Nakakapagtrabaho si Elvis so walang helper. Elvis trabajar solo, no? Walang helper. Kayang-kaya niya eh. Tapos na daw, sabi niya, ikakabit na lang daw yung plywood. So tingnan natin mga amigo. So ayun po mga amigo. Pamaya tingnan po natin pagka natapos, ikakabit niya yung contraplaque. So ayan po, nag-start na po si Elvis na ilagay ang mga plywood. So masyadong malaki ang plywood, kailangang hatiin. Ay, kasya siya isang buo. Saktong-sakto. Ang puputulin lang yung pinakagilid. Mas maganda nga pala talaga kapag kami plywood marami nagko-comment na sabi wag ko raw lagyan ng wallpaper kasi madali daw masira ang wallpaper. So ang sabi ay ang gawin daw namin ay lagyan ng pintura.
So, pintura ang ilalagay. Ganun po ba? So, bigyan niyo po kami ng bigyan niyo po kami ng option mga amigo. Pero kasi ako, gusto ko talaga dito magkaroon ng wallpaper. So, tapos dito lagyan ng pintura, ganun. Kumbaga itong pinaka lang sa salas lang nila. May wallpaper dito, tapos dito pintura. Yan, pintura na lahat. Tapos dito sa kanyang kwarto ay may wallpaper. Tapos dito yung kaniyang TV eh. So sa pinakalagayan ng TV, dito kitang-kita yung merong wallpaper. O di ba ang galing ni Elvis mag-isang nagtatrabaho. Bilis. Sabi ni Elvis dito ilalagay yung aircon. Tapos sakop na itong kanyang kitchen. Tsaka yung salas niya. So okay naman. Tapos ano pa ba ang maisasuggest niyo mga amigo? Tapos sabi ni Elvis, sabi ko kasi pagka gusto niya na ay maglagay ng ng tiles dito. Sabi niya unahin na muna ni Elvis yung yung mga ito yung plywood, tapos tsaka yung aircon, pintura aircon. Yun, napakasipag to si Elvis eh. Kita niyo naman po, pagkatapos ito magbebenta pa yan. Maaga pa naman dito. Usually nagbebenta si Elvis alas 7, ganun, alas 7:30. Pero ang kagandahan sa kanya, pag nagbenta siya, automatic nilalagay niya na agad sa freezer yung sa freezer yung mga ibinebenta niya. Tapos meron na nakatimpla agad, kaya madaling magbenta si Elvis anytime. Alam niyo po, nung wala akong bahay, after kong umuwi ng Taiwan, so talagang nag-ipon ako. Mula nung nasa Saudi ako, Taiwan, nag-ipon ng pera para makapagpatayo ng bahay. Tapos alam niyo po, hindi natupad 'yun. Ang nangyari po ay nabili ko ay lupa. Tapos ang kagandahan pala pagka lupa pwede mong ibenta, tapos nagmamahal yung value. Kaya natuto ako na mas magandang mag-invest sa lupa. And then kasi yung meron ako nabili ng lupa na ang presyo after ilang years, after 5 years na doble po yung presyo. So napakaganda mag-invest sa lupa. Hindi ka talo mga amigo. Kaya nung nakabenta ako ng lupa, talaga masaya ako kasi ito yung time para talaga makapag-gawa ako ng bahay. Kasi masarap pong mabuhay kasama ang pamilya mo na nakabukod. Diba? Nakabukod dahil mahirap po tumira na may kasama na pamilya mo. Hindi ka po masyado makagalaw. Alam ko po makaka-relate kayo dun mga amigo. Elvis, no? Yo quiero preguntar tú, no? ¿Por qué tú quieres vivir solo? ¿Qué razón por qué tú quieres vivir solo? Porque en mi país hay mucha gente vivir con su madre. No, sabes que vivir solo requiere mucha responsabilidad. Es tomar tus propias decisiones. Ajá. Sin necesidad que alguien te contradiga. No es que otros no pueden aportar ideas, pero el vivir solo, eso te fortalece. Vivir solo te hace fuerte. Te hace fuerte. Sí, te hace fuerte, te hace pensar de otra manera, te hace procurar, pues no, te deja la mente tranquilo. Ajá. Te hace pensar en un futuro próximo, qué es lo que tú quieres para tu vida. Eso es, cuando tú vives solo, recapacitas. Tú mismo te haces examen de conciencia. Examen de conciencia quiere decir pensar todos los días en algo positivo para tu día, para el día de mañana para ti. No para tu madre, porque no siempre vas a estar con mamá. Pero cuando tú estás solo, tú piensas, oh,
mañana tengo que hacer tal, mañana tengo que hacer tal, mañana tengo que hacer tal. Así se vive solo. So, ang sabi ni Elvis ay gusto niyang mamuhay na nakatira siya sa sarili niya na bahay para maging malakas. Lahat ng desisyon ay nasa kanya at hindi lahat ng problema ay magsusolusyon ay yung kanyang nanay. Ganun po. O yung kanyang tatay. So, yun ang reason ni Elvis. Kaya siya gustong mabuhay na siya lang at nakahiwalay sa kanyang mga magulang. Tsaka meron, todo to niños vivir aparte, no? ¿Qué edad? Después cambiar casa. Cambiar casa cuando niño ya tiene mujer, ya tiene amiga. Más mejor cuando tiene mujer o tiene marido, cambiar casa. Pero de edad, ejemplo, edad de Alian contigo, ¿no? Sí, Alian ahora no tiene novia. Cuando no tiene novia. Cuando no tiene novia no hay problema, puede estar en casa, come, duerme. Todo guineano así. Sí. Todo guineano. No todo guineano, muchos guineanos vivir con su niña. So, ganun din po ang dahilan po nila, Ate Mami. Ang humiwalay sa pamilya, sa nanay tatay kapag meron ng pamilya, o merong meron ng anak, o meron ng asawa, ganyan. Kaya po niya po yun, nakahiwalay yan. Ito yung kwarto ni Apoyo, ito yung kay Batya. Ganun po mga amigo. Ayun. Ang pinangkat ni Elvis, screwdriver, mga amigo. Walang cutter. May cutter na pang ano dito sa may plywood. Mabilis. Bila. Ayun. Putol. Plywood. Ahora, Casa de Blanco. Casa de Blanco, tuntua si Tia Celsa. Tapos na, di ba? Tapos ito naman. Mahusay. So ayun pa mga amigo, dito pagkatapos ang ating video ngayong araw. At kayo po, ano po ba ang kwento ng inyong buhay? Bilang merong asawa, merong anak, gusto niyo ba bang tumira sa inyong biyanan? Gusto niyo tumira sa inyong mga magulang? O mas gusto ninyo na bumukod? Ang sabi nga ng iba, mas gusto pa nilang umupa ng bahay kaysa tumira po makisama sa magulang or sa may biyanan. Kayo po, ano po ba ang nais ninyo? Kanya-kanya, pero may kanya-kanya tayong dahilan. Ngunit kada persona o iba't ibang klaseng tao may kanya-kanyang kagustuhan, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang nais sa buhay. Salamat po mga amigo at aantayin ko po ang inyong mga mensahe, ang inyong comment na saan ninyo gusto tumira sa kubo. Sa kubo, kahit nga sa kubo di ba? Basta sama-sama. Na-miss ko 'yun, yung time na sa mga pinsan ko, sa mga tita ko, sa kubo sila pero ang saya-saya. Napakasimpleng buhay nung time na ako ay bata pa. Nung bata kasi ako pinaalagaan ako ng nanay ko kasi may trabaho yung tatay nanay ko. Pinaalagaan ako sa tito-tita ko. Kung saan ay nakatira sa kubo pero ang saya. Tapos alagang mas pina-priority pa kami ng mga pamangkin kaysa sa kanilang mga anak. Dami kong kwento pero abangan ko po ang inyong sagot, mga kababayan ko. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.